Muli nating pakinggan ang serbisyo OFWs Malaysia. Mga dapat pong gawin ng mga dayuhang manggagawa, sabihin na natin mga Pilipinong manggagawa, no, sa Malaysia, sakaling nais mag-terminate o mag-break sa kanilang employment contract. Ayan, alam ko po marami po makaka-relate dito dahil alam ko yung iba po dyan ayaw nang tapusin, no? Yung, alam mo, yung mga first-timer, partner Princey. No, homesick na, gusto na umuwi agad. Yung mga first-timer po na nag-OFW, no? Na gustong na hindi pa tapos yung kontrata pero kating-kating na po na umuwi, no? Alam ko po na ito po, aabisuhan po namin kayo mga kabayan kung ano po yung tama at dapat po ninyong gawin para po makauwi kayo ng legal kung gusto po ninyong mag-terminate or mag-break ng inyong employment contract. Ito po yung legal na pamamaraan, ha? So, yung iba kasi, partner Prince, kaya natin to inilalabas na abiso dahil na maraming concern about sa runaway, no? Yung iba, gusto nga, kaya ayaw na nilang tapusin yung contract, nag-run away. Kasi daw ayaw payagan. Partner no? Lester, napapalaki pa nila yung problema nila. Yes, alam niyo naman po, mga kabayan, hindi po solusyon ng runaway para makauwi kayo kaagad, malayo kayo sa inyong employer, no? So, hindi po solusyon ng pag-runaway, mga kabayan. Ito po ang solusyon. Manood po kayo, ha? Yung mga kababayan po natin na share na po, ha? Dahil napakaganda po ng ating talakayan sa gabing ito. Pero bago yan, partner Prince, basahin ko muna yung message ni Ma'am Elizabeth, ano? Elizabeth de Guzman from FOAS, Mirasol Ramos. Wow! Kabsat, happy to see you watching again. Important balita po sa atin lahat ito. Ma'am, thank you very much. Iniisa-isa ni Ma'am yung kanyang mga members. Thank you po, Ma'am Elizabeth. Happy watching po from Nanonood din ka, partner, sa IPO, si Virgie Kirinit, no? Happy watching po sa inyo. Okay, sige, pasok tayo mga kabayan. Ito muna yung tanong. Pasukin mo natin yung ating question. May question tayo, partner. Next slide, please. Yan yan tanong natin. Partner Fitzy, ano yung tanong natin? Ang tanong ka, partner, ano-ano ang ilan sa mga rason, dahilan, bakit nais mag-terminate ng ilang mga OFW sa kanilang mga pinagtatrabahuan? Okay, yan po ay comment nyo po mga kabayan. Ano po ba ang, sa palagay po ninyo, no? Ano po ang mga rason, ano po ang mga dahilan, bakit po nais mag-terminate o mag-break ng ilan sa mga kababayan nating OFW dito sa Malaysia sa kanilang pinagtatrabahuan. Ayaw na, bakit kaya? Ano ang reason, no? Ano kaya ang reason? Bakit ayaw na nilang tapusin yung kanilang kontrata dito sa Malaysia? Gusto nang umuwi kahit di pa tapos. Paano kaya sa palagay nyo, partner Prince? Ano yung sa palagay mo? Sa palagay ko ka, partner, is yung homesickness. Ay, oo, syempre talaga, homesickness, gaya ng sinabi mo kanina, no? Wala pa yan, partner. Okay, homesickness, no? Yung mga namimiss, yung pamilya. Syempre, yung homesickness, yan talaga yung gaya nga nung seminar sa PDOS, no? Yung Pre-Departure Orientation Seminar, lahat po ng mga OFW, no? Yung mga legal OFWs po natin, bago sila partner i-deploy sa ibang bansa, dumadaan muna sila ng tinatawag natin na Pre-Departure Orientation Seminar. So, isa po sa topic ng Pre-Departure Orientation Seminar ay yung homesickness. So, tatalakayin din po natin, ano ba yung sa susunod na discussion natin mga kabayan, ano po ang nilalaman ng mga homesickness? Bakit po ba kinakailangan pang pairali ng mga kababayan natin ang homesickness? At ano ang dapat gawin para po hindi po tayo ma-homesick? Ayan na, pero yan po, para malayo ng topic yan, mga kabayan, susunod natin na discussion yan, ano? Okay, so, yun po, yung homesickness, na-miss ang pamilya sa Pilipinas, kaya gusto nang umuwi. Sabik na partner. Ikaw ba, partner? Na-homesick ka na ba? Na-overcomer na tayo, partner. Na-overcome na daw ni partner Prince, no? So, homesickness, no? Kung kayo po mga kabayan ay na-homesick, isa po yan sa rason, no? Sabi ng OWA, kung bakit po gustong mag-terminate o mag-break ng contract ng ilan sa mga OFW dahil na-miss yung family, namatayan, no? Na maaaring may malalim na kondisyon, malalim na dahilan, no? Na-homesick ka na ba? Actually, na-homesick tayo minsan, pero syempre, kaya nga sinabi mo, na-overcome na rin po natin. Parehas Ha? pala tayo. Ang mahal ka sa atin niya ay makapaglingkod sa ating bayan at higit sa lahat, maibigay yung tamang mission na ipinagkaloob sa atin ng ating chairman ng SMNI dito sa Malaysia. Yes. Diba? Okay? Kaya hindi po mga kabayan, ano pa yung pangalawa partner? Ano pa yung iba sa halimbawa? Hindi akma ang trabaho. Hindi akma daw ang trabaho. Ano ibig sabihin nito mga kabayan? Ibig sabihin, hindi daw akma. Yung nilagay po dun sa kontrata mo, bago nasa Pilipinas ka pa, binigay sa iyo yung kontrata mo bago pirmahan, nakalagay doon, ikaw ay caregiver. Nakalagay doon, caregiver. Pagdating mo dito, ikaw ay gardener.
Di ba mga kabayan, yan po yung isa sa sinabi ng OWA na example, no? Example lang po yan kung bakit gusto po kagad i-break ng OFW ang kontrata. Dahil nga po, nakasahad sa kontrata sa Pilipinas, bago siya umalis, siya daw po ay caregiver. Example lang po. Pero pagdating dito sa bansang pagtatrabaho, example sa Malaysia, pagdating po dito, ang pinatrabaho sa kanya ng kanyang amo ay gardener. So, hindi nasunod ang kontrata. In short, no? Iba ang trabaho. Hindi niya alam nung gagawin niya. Tanong lang po, kailan may barko Zamboanga to Sandakan? Ay, siya. Okay? Siguro, bagong viewer na naman. Okay, ulitin na lang po natin, no? Medyo malayo po tayo sa topic, Ma'am Aisha, pero sige po, dahil po, kailangan din po rin nyo itong malaman. Gaya nga po ng sinabi namin, Ma'am, wala pa pong barko from Sandakan to Zamboanga. Dahil ulitin po namin, Ma'am, sarado po ang border ng Zamboanga para po sa mga sa mga Pilipino galing Sandakan. Okay? Yan po ay utos ng kanilang governor sa Zamboanga na isarado muna ang border ng mga uuwi galing Sabah, especially dyan sa Sandakan, dahil nga po sa banta ng bagong UK variant. Okay? Sana po naintindihan po ninyo, ma'am. So, kaya po, yan ang reason bakit wala pang barko, ma'am, ha? Pero patuloy lang po kayong tumutok kung meron na pong update, no? Kasi ina-update din po tayo ng mga Philcoms po dyan, ng mga Filipino community dyan sa Sabah, kung may barko na. Kung may barko na, i-update po namin po yan sa aming programa at sa aming pong balita everyday. Okay, tuloy tayo, partner Prince. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo ka, partner, pinagtatrabaho ng higit sa 2 tao. Yan, yan. Hindi na naman nakasaad sa kontrata. Bago ka umalis sa Pilipinas, nakalagay doon, isa lang, si Lola lang, si Lolo lang, ang iyong aalagaan. Pagdating dito sa bansang pinagtatrabahuan, higit na daw sa 2. Si Lolo kasama yung apo, si Lolo kasama yung anak, si Lolo kasama yung katulong ni Lolo. Ay, naku. Iba na yan. Paglabag na kagad yan. Kaya si worker, kaya si OFW, gusto nang mag-break ng kontrata. Ayaw nang tapusin kasi hindi daw nasunod ang kontrata. O, mga kabayan. So, alam ko po, marami po makaka-relate. Naku, ayan, dumadami na po ang ating viewers, mga kabayan, dahil napakaganda po ng ating topic sa gabing ito. Pero hindi na po namin patatagalin, so i-share niyo po yan dahil magandang usapin po yan, mga kabayan, para po sa kalaman po nating lahat. Okay? Violi Hans is watching. Hi, ma'am. Kamusta po kayo? Sonia Tripoli Almeida, karamihan po is walang off. Kahit sa kontrata, sana ay may once a week off yung iba. Not allowed to be use cellphone pa. O, yan. Kagaya niyan. Isa rin yan sa reason kaya gusto na mag-terminate, mag-break sa kontrata ng OFW. Okay, tuloy tayo, partner Fritzy. Ito po, makinig po kayo, mga kabayan, ha? Ito po ay ang mga ilalabas po namin ay mga dapat gawin ng isang OFW. Pero generally po ito Generally, pero ito, tukuyin na lang po natin yung ating topic, yung ating subject, para po ito sa mga OFW. Ulitin po namin, mga dapat gawin ng mga OFW kung sila po ay magpaplanong mag-terminate o mag-break ng kanilang kontrata. Partner Prince, ano yung number 1? Number 1 ka, partner, gumawa ng simple letter upang opisyal na maabisuhan ang inyong mga legal employer. Okay. Kinakailangan nakasaad sa sulat ang malalim na dahilan at paliwanag Ngayon. kung bakit nais mag-terminate sa trabaho. O yan mga kabayan, yan po ang abiso na galing po sa Overseas Worker and Welfare Administration. Number 1, kung kayo daw po ay may planong mag-terminate sa inyong kontrata, gumawa po kayo ng formal letter. No, siguro 2 months, partner, before ka mag-decide, no? Mas maganda kung 2 months or 3 months before ka mag-decide na mag-contract break or terminate ng kontrata, makagawa ka na 3 months before pa para mas maaga-agang usapan, no? So, diba? malalim yung dahilan. At higit sa lahat, mga kabayan, ito pong tinutukoy dito, para maabisuhan at maiabot po ninyo sa inyong legal na employer. Hindi lang po basta employer, legal na employer. Okay? Baka meron po kasi, majority kasi dito sa mga kababayan natin sa Malaysia, hindi ka po sinasabing illegal na employer. Pero yun nga po, hindi po talaga rehistrado, no, na employer, di ba, partner? No, so kaya nga nire-record natin talaga na magpakaligal po tayong lahat. Hindi lang po sa ating kontrata, kundi sa ating mga employers din na pinagtatrabahuan. At gayon din po, kinakailangan nakasaad daw po sa sulat ang malalim na dahilan. Sa loob po ng sulat, mga kabayan, ilagay niyo po dun yung pinakamalalim na reason. Bakit niyo po gustong mag-terminate sa trabaho? No? Example, kung kayo po ay may medical condition, kung namamaga po yung inyong paa,
Gaya nga na sinabi ni Ma'am kayo. Leonor Mabagal, no, nag-usap kami, no, partner, transcribe ko pa to sa ating isa sa writer, no? No, sabi nga ni Ma'am Leonor, meron siyang isang nilapitan kung namamagana daw yung paa, hindi na daw makalakad, so gusto nang umuwi, partner. So, pwede niya, ginawa ng paraan yung partner ng OWA para may maabot, no, ma-explain sa employer yung kanyang side, kaya gusto niyang mag-terminate. No? Kasi alam niyo po mga kabay, mamaya babanggitin namin, ano ba yung mga consequence kung kayo po ay nag-terminate o nag-break ng inyong kontrata. If applicable, may ano po yan may tawag dito, partner Fritzy, may case-to-case basis pa rin sabi ng OWA. No? Number 2, partner, anong nakalagay? Number 2, direktang kausapin ang inyong mga legal employer. Yun, tama. Direktang kausapin ng inyong mga legal employer, mga kabayan, after nyo gumawa ng sulat, panahon na para i-face-to-face ninyo ang inyong mga employer at sabihin ng inyong side, di ba? At least, bago pa man po ninyo sila i-face-to-face, na-inform na po sila through your sulat, maaga pa. Di ba? At least may advance idea na sila, bakit gusto mo mag-terminate ng trabaho. Okay? Pangatlo, partner? Pangatlo, talakayin at makipag-negotiate sa inyong amo. Yan, tama. Number 3, mahalaga po yan, mga kabayan. Talakayin at makipag-negotiate sa inyong amo. Tamang pakikipag-negotiate, huwag mag-run away. Huwag pong mag-run away, mga kabayan. Makipag-negotiate po kayo sa inyong employer kung gusto nyo pong magpa-break ng inyong kontrata. Okay? So, basta mabait po ang inyong employer, wala pong problema. Ang tanong, pagka medyo may kalupitan, ha? Mamaya po, discuss natin yan. Okay, partner, ano susunod? Apat ka partner, kinakailangang bayaran ng mga manggagawa ang kanilang sariling air ticket Ayun. at iba pang gastos pabalik sa kanilang bansa. Ayan, kinakailangan daw mga kabayan na bayaran po ng sarili ninyo, no? Yung mga gusto po mag-terminate, kayo po ang mag-shoulder ng inyong sariling air ticket, no? Yung pamasahe, yung ticket po ninyo, at iba pang gastos pabalik sa Pilipinas. So, gaya nga ng sinabi ng OWA kanina, mga kabayan, sabi po ni Ma'am Leonor Mabagal, kung mabait po ang inyong amo, pwede pa yan, partner daw, na mapaliwanagan, mapakiusapan, no? Kung talagang, mga kabayan, kaya nga, pero kung maigpit naman po ang amo, mga kabayan, talagang hindi mapakiusapan, dadaan po yan sa tinatawag natin. Kaya nga po nandyan ang JTK, partner. Yung JTK is yung Department of Labor in Peninsular Malaysia. Yan po yung JTK kung saan kumbaga hatulan na po kung ano ba yung mapag-uusapan. Through JTK lang makikipag-usap doon sa employer, no? So yung korte na, kumbaga korte ng mga nagtatrabaho. So yung JTK na po yung makikipag-usap doon sa amo na matigas talagang pakiusapan, di ba? Pero sabi nga ni Mama Bagal, siya po ay willing po, no, na makipag-usap sa kanila po, sa inyo pong mga employer, kung kayo po ay may malalim na reason. Kaya po na sinabi sa amin kanina ng Mama Bagal sa usapan namin, partner Fritzy, no? Sabi ni Mama Bagal, kung kinakailangan niya daw magdrama, gagawin niya. Kung kinakailangan niya daw umiyak sa harap ng employer, gagawin niya. No, gagawin po ng ating OWA, yes, para mapakiusapan ang employer, no, about doon sa concern ni OFW na siguro siya ispa-shoulder na lang kay employer yung air ticket. Huwag na ipa-shoulder kay worker kasi magpapagamot pa kung medical condition ng kanyang problema, ha? So dami pang gastos. So gayon po, ha. Okay, tuloy tayo. Elizabeth de Guzman is watching. Okay, tuloy tayo, mga kabayan. Ano susunod, partner Fritzy? Susunod, ang kinakailangang bayaran ng mga manggagawa ang compensation sa kanilang mga employer kung applicable lang. Yan, kung applicable lang, kung kinakailangan lamang. So, depende pa rin po yan sa pag-uusap, no? So, yung mga gusto pong mag-terminate ng kanilang mga kontrata, yung kanila pong mga terminate pero hindi po pinayagan ng amo, mga kabayan, no? Maaari nyo po, no? Maaari po kayong mag-email po sa ating OWA, no? Kaya dumiretso po kayo sa aming himpilan kung kayo po ay may planong mag-terminate. Pero kung mababaw lang po ang inyong reason, wag na kayo mag-terminate, tapusin nyo na. Kasi may nag-message sa amin dito, may nag-message sa atin, partner Fritzy, 5 months na lang, ha, mga kabayan, ng kanyang contract. Pero ngayon pong February, gusto niyang umuwi. Paano daw ang gagawin? So, inakyat natin sa OWA ngayon, partner. Ngayon, ang sabi ng OWA, ang suggestion ng OWA, kasi ang problema, partner, this coming July pa, matatapos yung kanyang contract. Pero yung visa niya, partner Fritzy, yung kanyang working visa expired na. This month, February.
Kaya pala gusto niya nang umuwi. kaya gusto niya na umuwi. Ngayon, ang sabi ni Mama Bagal, the contract is very important. Okay? So, kung July pa po ang expiration ng kontrata niya, mga kabayan, buhay pa rin po yung kanyang kasunduan between the employer and the worker. So, although patay na ang visa, anong mangyayari? Anong sabi ng OWA, mga kabayan? Yung visa na nag-expire this February, kinakailangan po yan na ipa-renew na lang po ulit. Ipa-renew ang visa hanggang sa matapos ang kontrata. Paano yun? 5 months na lang, 1 year ulit yung working visa. So, ang gagawin po ni employer, mga kabayan, sabi po ng OWA, ipapa-cancel na lang po ang inyong working visa. Pero, pag yun po ay kinancel, nasa legal process pa rin po kayo na proseso. Okay, maliwanag po Kung kayo po, kaya po, inibasuhan po namin, yung mga malapit na pong end of contract, pero expired na po ang mga visa ninyo, ipagpatuloy nyo na lang po. Dahil po, ang kontrata po kasi, sabi ng OWA, ang mahalaga, no? So, wag nyo po yung bubuwagin. Dito kasi yung pagkakasunduan partner, di ba? So, sabi ng OWA, mga kabayan, kung nag-expired na ang visa, i-renew na lang po ang visa. Para po, wala po kayong maging problema. Dahil po, nasa kamay pa rin po ng inyong employer nasa kamay pa rin po nila kung kayo po yung makakauwi dahil sa kanila pa rin po kayo tatakbo. Alam niyo kung bakit? Nasa kanila pong kamay kung kayo po ay bibigyan ng tinatawag nating check-out memo o COM. Sa gusto po natin, sa employer pa rin po tayo babagsak. Kasi po, sila pa rin po magbibigay ng exit visa po natin o yung tinatawag natin dito sa Malaysia na COM o check-out memo. Liwanag po mga kabayan, maraming pong salamat. Ma'am Eileen Halimliap is watching now. Zusking Lazo is watching. Maricel Sia Amante, yun po talaga. Yes ma'am, tama po kayo. Okay, tuloy tayo partner Pritzy. Ano yung number 6 natin? Makauwi ng legal at mayroong check-out memo. Yun nga, gaya nga na sinabi natin, pag sinunod po ninyo itong process na binibigay namin, given by OWA, mga kabayan, legal po kayo makakauwi at uwi pa kayo ng may COM. Kasi ang dami partner, hindi nakakalam ng COM, no? Siguro sa susunod, ulitin po namin sa susunod na talakayan kung ano ang COM. Kasi ang dami pa rin po nagtatanong, Sir, ano po ba yung COM? Bakit kailangan po ng COM? Okay? Kasi batas po yan dito sa Malaysia. Kung hindi nyo po alam ang COM, kung sa ibang lugar po ang tawag po yan po ang exit visa. Okay? Okay, maliwanag po mga kabayan, Sana po ay nagkaroon po kayo ng konting idea about po dyan. Okay, next natin mga kabayan, kanina partner, dapat gawin ng manggagawa. Dapat gawin ni OFW. Ngayon, ang susunod natin ilalabas na abiso, dapat gawin naman po ni employer, yung amo po ninyo. Ano naman po ang dapat gawin ng amo ninyo kung kayo po ay nagpasa ng letter para magpa-terminate o magpa-cancel o magpa-break ng inyong kontrata. Ito po ang gagawin ng inyong employer. Number 1, partner Fitzy. Ipaubaya ng mga employer sa kanilang manggagawa ang gastos sa kanilang air tickets. Ayun. Ito naman. So, yun nga, no? If applicable, gaya nga na sinabi natin, no? Kung mapapakiusapan naman po ang employer through OWA, di ba? Kung kahit kayo lang po, mga kabayan, kung kaya pong pakiusapan, kung may puso po, mabait naman din po yung inyong employer, pwede nyo po kayong makiusap sa kanila. Na pwedeng sir ma'am, pwedeng kayo na lang po mag-shoulder ng aming pong air ticket. Pero kung hindi pumayag, mga kabayan, subukan po natin, maghingi po tayo ng tulong sa OWA. Sabi nga po ni Mama Bagal, pwede daw siya magdrama, di ba? Alam nyo, gagawin po lahat ni Mama Bagal ang lahat para po, kasi ang side nga po ni Mama Bagal, partner, nasa worker po yan, Nasa side po ng worker nasa worker po ang side ng OWA. So makakatulong po talaga, no? So maganda po 'yan. Ang pangalawa ka partners, sisingilin ng mga employer ang kanilang manggagawa para sa compensation dahil sa pag-terminate o pag-break ng mga usapin sa employment contract kung kinakailangan. Yan, kung applicable, kung kinakailangan po ulit, no, depende pa rin po yan sa inyong worker. Pero ang batas po talaga yan, no, kinakailangan na may kunin po na compensation ang inyo pong employer kung kayo po ay magto-terminate ng inyong kontrata. Pero kung mapapakiusapan po ulit si amo, maganda. Pero kung hindi, batas po talaga nila yan, no? May karapatan din sila. May karapatan din po sila dahil may kontrata po kasi tayo. Yes. Kaya nga po nire-record po namin, lagi po namin nire-recommend dito sa programa, tapusin na lang po natin ang contract. Konting tiis lang po muna. Konting tiis, kaysa naman, at higit sa lahat, huwag mag-run away kasi mas delikado, mas kawawa.
Okay, partner, ano susunod? Pangatlo ka partner, gawin ang checkout memo para sa kanilang manggagawa. So, yun yung gagawin nito. Ayan, no, sabi ni Ma'am Sonia Tripoli Almeida, karamihan sa mga employers hindi sumusunod kung ano ang nakasaad sa kontrata. Kaya nga po, ma'am, dapat ireklamo. Kasi nandyan po ang JTK para po maghatol sa kanila. Kung napatunayan po ng Department of Labor in Peninsular Malaysia na nagkasala si employer, sila pong may kapangyarihan na kasuhan sila, ha? Okay? So, kung wag po kayo matakot yung kung may mga nilabag po ang amo ninyo, pero yung mga meron kasi partner na nilalabag, ang babaw-babaw lang, no? May mga iba po kasi ng mga reason na lumalapit sa amin, ang babaw-babaw lang. Na kaya naman talaga pong pakiusapan, pero kailangan gusto pa nila OWA pa ang kakausap. Dahil na lamang ng partner na ito nga yung example natin, no, nung sinabi ni Mama Bagal na siya daw ay tawag dito caregiver, pero pagdating sa bahay pinaghugas ng pinggan, hindi daw siya marunong maghugas ng pinggan. Sigurado ko hindi marunong maghugas ng pinggan. Grabe naman, kababaw naman ang reason. Hindi marunong kahit siguro Nag-abroad pa siya ang bata marunong maghugas. Kayo po na OFW, first time OFW, hindi marunong maghugas ng pinggan. Grabe Dapat naman. nag-training talaga siya before siya nag-OFW. Kaya nga, di ba? Minsan kasi may mga reklamo kasi sa employer na ang babaw-babaw ng reason no, kaya nga babalansin pa po 'yan, no? Kailangan Case-to-case basis. yes, case-to-case basis. At the same time, ibabalance po yung kaso kung sino talaga ang may kasalanan, si worker or si employee. Kaya po nandyan si OWA. Okay? Okay, ganyan din po mga kabayan. Number 4, partner. Number 3. Number 4 na tayo ka-partner, bayaran ang balance salary sa kanilang manggagawa. Good evening po, Aram Rima Ramirez. Good evening po, ask ko lang po kasi contract ko po 4 years na po. Di re-renew, pwede ko po ba i-renew? Di kasama ang employers pagpunta ng embassy. Thanks po. Okay lang po kasi pa-verify nyo naman po ang contract ninyo. Kayo lang po, pwede na po. Pwede po yan, ha? Hindi na sinusunod memo ng embassy, soon yan. Okay, ganyan din po. Tuloy tayo mga kabayan. Gawin ang checkout memo para sa kanilang manggagawa. Ayan ha, ulitin namin ha. Ang mga employer nyo lang po ang may kapangyarihang gawin ang COM o exit visa ng kanilang mga manggagawa. Okay, partner, ano susunod? Bayaran ang balance salary sa kanilang manggagawa. Ayan, syempre, may yung balance salary na, kailangan bayaran ng employer yan, ha? Pag hindi binayaran ng employer, reklamo kayo sa agency. Kung hindi nag-respond sa agency, reklamo tayo sa OWA. Ganun lang po, ha? Pero, ang batas po, ang trabaho po nila, kahit po nag-terminate daw po kayo, kinakailangan bayaran po ang balance salary, no? Kailangan po bayaran ni amo ang mga balance salary ng kanilang mga manggagawa. Pag hindi nagbigay, pag sumuway, reklamo natin sa agency. Pag kinampihan ni agency sa employer, tawag tayo sa OWA, okay? Para po ma-backupan po tayo always. Okay? Ang panglima ka-partner, ang gagawin ng employer is ihatid ang kanilang worker papunta sa paliparan. Yes, kailangan din daw po mga kabayan na ihatid po yung mga kanilang mga workers papunta sa airport. Bakit po? Kasi po yung iba po, may mga nauulat po kasi mga kabayan na iba pong mga manggagawa. Hindi lang po Pilipino ito ha, sasabihin namin. May iba po kasi mga ibang lahi, no? Hindi lang po Pilipino na pagka nag-terminate ng kontrata, pagdating sa airport, nagpupunta sa ibang lugar. No, hindi alam ng employer, kala ng employer umuwi na sa Pilipinas, hindi pala. Nagpunta pa sa ibang lugar. 'Di ba? Nag-run away pa. So, ang gagawin po ng employer para po mas legal, pipicturean niya po, no? Ihahatid niya kayo sa airport, pipicturean niya kayo doon. Ang sabi pa nga, mas maganda kung nasa pinto na mismo ng eroplano para sure na talaga Diba? So, ganun po ang gagawin para at least may evidence po si worker na napaalis na po, may evidence si worker, may evidence si employer na napaalis na pauwi niya ng ligtas si worker. Okay? At ang panghuli ka partner, makauwi ng ligtas at legal ang kanilang mga manggagawa. Yes, tama. Yan at makauwi ng ligtas at legal ang kanilang mga manggagawa. Ayan po mga kabayan, sana po nakatulong po ang ating pong talakayan sa gabi ito, no? So i-share niyo po yan dahil yan pong abiso na igaling po sa ating Overseas Worker and Welfare Administration kay Ma'am Leonor Mabagal. Ma'am Leonor, magandang gabi and happy watching po sa inyo. Thank you very much. Basta tandaan niyo lang po mga kabayan, pwede niyo pong ulit-ulitin po itong aming abiso, no? Para po mas lalo po kayo maging updated
about sa mga kaganapan at mga karapatan po natin dito po sa Malaysia.